Umaga mga kapatid, ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-3 linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerard Reyes. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sana ang agad-agad ay sagad-sagad. Ito ang aral mula sa mga mamamalakaya ng tao. Upang tayo maging karapat-dapat gumawa sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo ito, ating gulitin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala upang hingan ng kapatawaran.
lumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta na si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya ay pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy
ang pagbunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagala na parang di nagagala. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y mapaparang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
Diyos ay maghahari na, kaligdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangalan ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantala naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pag iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong pumahari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakakagulat naman isipin, di ba? Hindi mo kilala. Tinawag ka, tapos sasama ka. Isang palaisipan lamang, no? Pwede nga bang mangyari ito sa totoong buhay? Pero wag na. Iwanan na lang natin yan. Ang mahalaga, si Kristo ang sinusunod. Sana ang pagsunod na agad-agad ay sagad-sagad. Tandaan niyo yan, ha? Kasi ang bawat oo ay may kalakip na hindi. Ang bawat oo ay may kalakip na hindi. For every single yes that you give, there will be a corresponding no. Ibig sabihin, pag nag-oo ka sa isang bagay, meron niyang kasamang mahigit 100 hindi sa ibang bagay. Halimbawa, pag kinasal ka na at kayong nang-irog mo ay humarap na sa dambana, pag binigay mo ng iyong matamis na oo, yung isang oo na yun, may kalakip na mahigit pa 100 hindi. Hindi ka na pwede sa buhay binata. Hindi na pwede ang buhay na pawala lang. Hindi na pwede ang pagpapabaya. Meron ka ng responsibilidad. Hindi na pwede ang maghanap pa ng iba. Yan ang ibig sabihin ng bawat oo, may kasamang 100 hindi. Ganyan din yung pagsunod. Pag tayo'y umuo kay Kristo at sumunod, hindi ba niyo nahalata? Iniwan nila ang kanilang lambat.
gayon din ang kanilang ama at ang mga taong upahan mo. Ganyan ang buhay pananampalataya. Pag susunod ka sa Kanya, ang bawat pagsunod, alam natin, may kalakip na pag-iiwan. Hindi siya ang iiiwan mo, kundi yung hindi nararapat na alam mong hindi na uukol sa Kanya. Kaya pag sumunod kay Kristo, hindi mo iiiwan ang mundo. Iiiwan mo ang kabunduhan. At yan yung madalas ituro ni Santo Papa Francisco. Siya ay tunay na mamamalakaya ng tao. Hindi ba niyo nakita yung nangyari sa Luneta? Grabe ang kapal ng tao. Hindi ko alam kung gaano ka-accurate lang yung mga sinasabing balita. Yun na raw ang largest gathering ever of any group of people during a papal visit. Kung sakali mong totoo yun, huwag tayong magtaka. Kung makita mo lang naman ang mukha ni Pope Francis, mag-iisip ka, sino pa ang pwede pang magalit sa kanya? Wala nang pwedeng magalit doon. Ngiti lang, sapat na para sa mga nangangato, giniginaw sa ulan, gutom na gutom, pagod na pagod, puyat na puyat. Yan ang kanyang lambat, yung kanyang pag-aakit. Kaya ngayon, ang pagsunod, kung tutuusin, napakahirap. Kaya hindi ito kadalasan agad. Dahil maraming pag-aalinlangan, maraming pagdududa, maraming katanungan. Pero ito kung sakali mang ang iyong pagsunod ay agad, kadalasan meron pa rin kakulangan. Hindi tuloy-tuloy. Nagiging ningas kukul. Eka nga. Here now, gone tomorrow. Yun yung tinatawag nating fair weather followers. Susunod lang ako kung maganda ang panahon. Ibig sabihin, wala ang bagyo ng pagsusubok. Mood dependent. Yung wala lang, kung gusto ko lang. Pag hindi ko gusto, hindi na. Tinatamad ako ngayon Yan. Kaya ang nangyayari, hindi tunay na tagasunod. Sunod-sunuran. Alam niyo yung salitang sunod-sunuran? Kung hindi natin uusisain o pag-aaralan ng maayos, magandang pakinggan. Hindi ba minsan ginagamit yung sunod-sunuran bilang isang kapintasan? Pero kapintasan siya na may halong pagpupuri. Si ganito, si ganyan. Huwag mong asahan na magtataksi yan. Yan pa, isunod-sunuran niya ng amo niya. Pag titinan natin, very good. Loyalty. Pero at the same time, pag sinabing sunod-sunuran, walang tunay na paninindigan. Andun yung pagiging masunurin, obedient. Ang problema, pag usisahin mo, ang isasagot sa iyo, kasi utos gagawin ko. Bumagyo man o umaraw, gagawin ko yung hinihiling niya. Amen. Pero alam niyo, pag gano'n ang gamitin natin sa buhay pananampalataya, delikado yan. Walang katapatan. Pwede ngayon susunod ako, pero bukas, hindi ko type tinatamad ako, next time na lang. Tapos pag ginaganahan na, okay na ulit. Hindi ba? Nagiging ningas kukon, hindi tapat. Pero, ang tunay na tagasunod, ginagawa, sinusunod ko, dahil gusto ko. Ginagawa ko at sinusunod ko yan kasi gusto ko. At nalalaman ko na ito ay mabuti at tama. Mabuti at tama. At dahil dyan gusto ko, kaya gagawin ko. Pag ganyan ang ating prinsipyo, ang mangyayari, hindi tayo ningas kukon. Mas madaling maging tapat. It is easier to become faithful in many matters if we have this kind of obedience.
Yung ganito pagiging masunuri na ginagawa mo dahil gusto mo, alam mong mabuti at tama. Pag yan ang nagawa mo, ibig sabihin, ang pagsunod mo, sagad-sagad. 100%. 100%. Kasi, maganda magsumunod ng agad-agad. Nakakatakot naman yun kung magiging ningas bukon. Kaya tandaan, ang pagsunod, hindi lamang dapat agad-agad. Mahalagang ito'y sagad-sagad. Amen. Magsitayo po tayo. sa pagsisimula ni Jesus sa kanyang pangangaral, alalahanin natin ang kanyang patuloy na pagpapahayag ng kaharian sa pamamagitan ng mga taong hinirang na lalong malapit na makibahagi sa kanyang misyon. Ipinalangin natin sila at sa bawat petisyon atin pong itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat na nagpapatuloy sa misyon ni Kristo, nawa gampanan niya ito ng buong katapatan at pagkabukas pala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kalahok na pangangaral ng mabuting balita, nawa gampanan nila ang gawain ito ng buong dangal at walang pag-iimbot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga tagapakinabang sa misyon ng simbahan, nawa maluwag nilang tanggapin ang Ebanghelyo at gawin itong tuntunin sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, nawa ang bukas palad nilang pagtugon sa paanyaya ni Jesus sa isang radikal na pagiging alagad ay maghirang sa kanila bilang magiging sugo ng mabuting balita
sa kanilang sariling kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga individual na mananampalatayang tinawagan ng Panginoon sa natatanging paglilingkod. Nawa, bukas palad silang tumugon tulad nila Simon, Andres, Santiago at Juan upang ihatid sa lahat ang pag-ibig at pagliligtas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kasapi ng iba't ibang Kristiyanong pananampalataya, nawa malampasan ng kanilang pag-ibig sa Biblia ang lahat ng pagkakahati-hati at manumbalik nawa ang pagkakaisang idinadalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, ngayong ipinagdiriwang natin ang pambansang linggo ng Biblia, nawa ituring natin itong hamon na basahin ang salita ng Diyos. Araw-araw, pakinggan ang kanyang mensahe at isabuhay ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, biyayaan mo kami ng sapat na lakas upang maging tunay na mamamalakaya ng mga tao sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ng aming katapatan, pagsunod na agad-agad at sagad-sagad. Ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen.
kayo mga kapatid upang itong ating pagkahain ay kalutan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawakan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak na naging isa sa mga taong hamak upang mga kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga napagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahiyan natin ng lakas loob. Pasa
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakansa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilugod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligirang ipinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili,
Ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan. Amen. Magsitayin po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangan ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ang inyong pansin. Magsiupo po tayo. Ipinapaalam sa lahat na gaganapin ang isang kasalang bayan dito sa EDSA Shrine sa ika-21 ng Pebrero, ganap na 3:00 ng hapon. Para sa mga nagnanais na makatanggap ng sakramento ng kasal, maaari pong dalhin sa tanggapan ng EDSA Shrine ang mga kinakailangan papeles hanggang ika-28 ng Enero. Para sa iba pang katanungan tungkol sa kasalang bayan, magtungo lamang po sa tanggapan ng EDSA Shrine. Ang ating koro ngayong umaga, ang Pax Christi, ay malugod na nag-aanyaya ng mga nagnanais maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Maaari lamang po na lumapit sa mga miyembro ng Pax Christi pagkatapos ng misa. Tayo po ay makinig sa isang pastoral letter on the launching of the preparation for the International Eucharistic Congress 2016. Dear brothers and sisters, we commemorate today the National Bible Sunday that enshrines God's Word as the foundation of our personal and communal life of faith. We hear the Word of God proclaimed in a special way at the Eucharist. Having listened to the Word and received the bread of life, we are sent forth as missionaries, as Pope Francis mentioned frequently in his papal visit. We go to the peripheries as disciple missionaries of Jesus in this year of the poor. We share this mission with our non-Catholic Christian brothers and sisters as we also mark the week of prayer for Christian unity. With these significant events converging on this day, we formally launch in the Archdiocese of Manila our preparation for the International Eucharistic Congress in January 2016. In 1937, the Philippines hosted the International Eucharistic Congress here in Manila. After 79 years, the event returns to the Philippines. The 51st International Eucharistic Congress will be held in the Archdiocese of Cebu on January 24 to 31, 2016. The theme is Christ in You, Our Hope of Glory. The International Eucharistic Congress deepens our awareness of the centrality of the Eucharist in the life and mission of the Catholic Church. In the process, our renewed understanding and celebration of the Eucharist would hopefully impel us to work for the transformation of society. I propose 3 key actions to be undertaken at this stage of our Archdiocesan preparation. First, we will embark on an Archdiocesan catechesis on the Eucharist in our families, parishes, communities, and schools. Second, before the year ends, we will hold an Archdiocesan gathering
to reflect on the Eucharist and the poor. Third, we will have a campaign to raise funds to support the various events of the Congress in Cebu. This fund campaign will take two modes. A, collection boxes called Piso para sa Misa ng Mundo will be distributed in parishes and schools. B, as the year progresses, we will have other Archdiocesan Fund generation activities to support our delegates that will be chosen from the poor sectors of the Archdiocese. We hope actions could also translate the blessings of the recent visit of Pope Francis into a profound Eucharistic spirituality and service of the poor. We enjoin everyone to prepare for the 51st International Eucharistic Congress. Christ is in you. He is our hope of glory. Signed, Luis Antonio G. Cardinal Tagle, Archbishop. Maraming pong salamat. Tanggapin na po natin ng huling pagbabasbas. Magsitayo po tayo. Ang pagsunod na agad-agad, sana sagad-sagad. Pero teka, huwag tayong makontento dyan. Hindi ba dapat tanungin natin, Father, maganda yung agad-agad na sagad-sagad. Ano ang sikreto sa likod nun? At ang sagot, walang iba ko hindi pag-ibig. Doon naman ang bagsak, doon ang uumpisa at doon ang tatapos ang lahat. Dahil ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi lang sa paulit-ulit, hindi siya pwedeng mamatay. Dahil kahit sa kabilang buhay, andun siya. Buhay na buhay. Dahil pag sinabi natin sagad-sagad, nangangahulugan, wala rin itong katapusan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ay pagdiwa natin ang banal na Eucharistia, humayo kayo sa kapayapaan ng muling nabuhay na Jesucristo. Salamat sa Diyos.